Kaya BBM, wag mo na kaming gawing tanga kagaya mo. Alam naman namin na ikaw lang makakalabas ng program funds, kaya nag-resign yung Secretary Amina. Sumabog si Bardagulan Queen, Attorney Rowena Guanzon kay Bungit. Tinawag pang adiktus, tinawag pang tanga, at tinawag pang ubog. Puta no, talagang sasakit ang ulo ng mga loyalista, mga bubonistang tanganista ni Bungit dito kay Attorney Rowena Guanzon. Grabe, pag bumanat, walang preno eh. Talagang bira kong bira, buljakan kong buljakan eh. Dagdag pa niya, alam di umano ni President Donald Trump na itong si Bungit ay addictus benedictus, patay ka diha. Next na yata ito kay kay Maduro diyan sa Venezuela na naharbat dahil di umano ito ay supplier ng Coca-Cola sa Amerika at maraming nabangag. Sana nga next na kasi anak ng kagwang eh. Hirap ng mga Pilipino under bangag admin. Marami nang inaresto ng mga nabumabati ko sa kanya. Mga balat sibuyas. Oh. Pero anyway, believe po ako dito kay Attorney Rowena Guanzon. So yung pag-uusapan natin ngayong gabi ay patungkol po sa mga banat ni Ma'am Rowena Guanzon. Ito yata yung pinakauna niyang interview ngayong taong 2026. Believe din ako at hang ako sa abogadang ito kahit sinabi niya ho na siya ay pinklawan. Ito na ho ang natitirang anti-Marcos na mula noon hanggang ngayon. Talagang anti-Marcos siya. Hindi kagaya sa iba dyan, nakain suka ang mga anak ng kagwang. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell. At para lagi po tayong updated sa ating mga video. At siyempre, suportahan po natin ang Birada Aguila tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Birada Aguila YouTube channel. At meron po akong isang YouTube channel, di ba, nang nakaraan, binago ko na po yung pangalan. Hindi pa po ako nag-upload doon. Ibahin ko muna yon, hindi muna pampolitika para hindi masyadong kumbaga redundant na yung channel ko, puro politics. Iba naman, baka about mga history, about yung mga kasaysayan ng ating bansa, yung mga historical spot siguro. Siguro once a week mag-upload ako. Kung may lugar, wala pang lugar. Ang channel ko po ay Bisdak Historiador. naman talaga naman. Pa-subscribe nyo ha. Para may iba naman, once a week lang siguro ako mag-upload doon. Kasi hindi ko na kaya asikasuhin at mag-upload pa patungkol po sa politics. Dahil nabisi na nga tayo sa Birada Aguila at saka dito sa Bisdak Pilipinas. Ito po yung natutukan natin. At maraming salamat sa mag-subscribe sa aking pangalawang YouTube channel. Mabuhay po kayo. Okay. So pag-usapan po natin itong ay magandang gabi po muna sa ating lahat. Di ko nabati, anak, excited eh. Magandang gabi sa ating lahat. Pag-usapan po natin yung mga banat ni Ma'am Rowena Guanzon kay Bungit na talagang sumabog po siya dito at marami siyang binira na ayon nga ho sa kanya tanga daw si Buboy me. Ubob na, addictus pa, anak ng kagwang. Ito, pakinggan mo natin. Itong si Attorney Rowena Guanzon. Ito nga, ang bagong taon at may pirmado na rin po itong ating budget ngayong taon. Attorney, ano bang masasabi po ninyo dito? Ang Malacanang sinasabi, pinakamalinis daw itong budget natin ngayong taon. Attorney. Pinakamalinis. Meron bang, if there's such a thing as pinakamalinis na budget, baka ibig nilang sabihin wala na daw pork barrel. Kahit sabihin mong malinis ang budget, madudumi naman yung nag-i-implement. Ganun pa rin. Di ba? Kung magnanakaw pa rin dyan sa DPWH. Opo. Attorney, meron... Sa Department of Agriculture, wala rin. Ang ibig nilang sabihin siguro, dahil na-minimize nila yung pork barrel, pero hidden. Sinasabi ni Senator Amy Marcos, yung pork barrel nila, hindi halatang baboy kasi giniling.
Opo, opo. Attorney Rowena Guanzon, malinis daw talaga. Malinis daw pagdating sa pagnanakaw. Baka yun po yung tinutukoy. No, malinis dahil sikreto ang pagnanakaw nila. Giniling nga daw yung baboy eh. May pork barrel pero giniling. So meron pa rin, hindi ako naniniwala yung mga allocables, nandyan pa rin ho yan. Pinagmamalaki nilang malinis, madali lang naman kasi sabihin yan eh. Yung ginawa nila sa BICAM, di ba sabi malinis? Pero meron pa nga ho yan small committee, kahit sinabi nila wala nang small committee, meron yan, tinatago lang, binago lang yung pangalan. Hindi po malinis. Hanggat hindi mag-resign si Bungit, hindi malinis po yan eh. Malalaman po natin yan kung puro ghost projects na naman ngayon taon. Malamang maglilimas na naman sila sa kaban ng bayan. Lalo na po meron silang plano na impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Talagang dyan sila kukuha sa budget na yan 2026. Kasi ano yung panustos nila sa mga kaliwang grupo na magpapile ng impeachment ngayong Pebrero. At ano po yung pangbusan nila sa mga kongresista na pipirma na ma-impeach si Vice President Inday Sara. Di ba dyan nila kukunin sa budget na 2026? Nakaprogram na yan, alam na po natin yan. Kaya yung sasabihin nila malinis, putang ina. Hindi po yan malinis. Hindi yan, tawag yan, parang ayos na ayos. Yan ay libre. No. Libre kurakotin. Sekreto ang pagnanakaw tuloy. Ma'am Rowena. Dito nga po, ang sinasabi, yung tinuturing po yung pork barrel, ano po ba dito sa budget natin ngayon yung nakikita po yung red flags? Tingnan mo yung DPWH, malaki pa rin ang budget lang. Wala namang problema niyan dahil infrastructure drives drives also the economy because of the construction. Pero kung titingnan mo, dapat dinisclose nila sa atin, alin dyan? Kasi sinasabi kasi nila, wala na daw flood control projects except doon sa may mga foreign funding. Hindi naman nila sinasabi sa atin, alin doon ang may foreign funding para ma-monitor din ng mga bansang inutangan nila. Ibig sabihin, nangungutang pa rin ang administrasyon ni BBM. Para dito, funding sa budget na ito na nanakawin lang din ng mga corrupt. Yun ang problema kasi basic eh. Yan ang nakakatakot kasi nga sabi nila wala daw flood control pondo sa DPWH para nandoon daw sa unprogram fund siya, foreign funded. Tama ba? So mangungutang sila ng pera para sa flood control. So yung pondo galing sa labas. Putang ina, uutangin natin tapos kukurakotin ng mga animal. Disim pa rin. Parang ginigisa lang po tayo sa sariling mantika ho natin. Kaya yung sinasabi nilang malinis, wala nang maniniwala dyan kasi ang gobyernong Marcos talagang merong trust issue. Lalo na ho ngayon, walang mapanagot na mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Nag-iimbestiga. Sila yung tinuturong mastermind. So anong kredibilidad nila para sabihin na malinis ang pundo sa taong 2026? Mga hunghang tuloy, attorney. We are a poor country. Tapos kanyang kalaki ang budget nyo, 6.7 trillion, deficit pa rin. Kasi ang sabi nga ni Secretary Recto, 1.6 trillion pa ang utang na babayarin dyan bawat taon-taon. Hindi deficit yan. Saan nila kukunin yan? Hindi sa taxes natin. Pinipilit nila tayo lagi sa VAT na yan ng 12% eh. Ayaw ni Recto ibaba ng 10%. Dahil tayo ang nagbabayad ng utang ng administrasyon ni BBM na puro magnanakaw. Hindi nila, mga kababayan, lilin lang tayo nito ni BBM eh. Tama. Lilin lang niya tayo. Akala niya talaga napakatanga na ng mga Pilipino. Ngayon lang siya nakaramdam na lame duck president na siya sa midterm niya kasi itong social media, ito ang malaking tulong sa atin na tayo ay nagpoprotesta sa mga pagnanakaw nila. Kaya wag nyo silang lubayan. Wag nyo silang lubayan. Wag kayong maniwala dyan. Nasabi nila, this is the cleanest budget. Niwala ako sa inyo. Ibig nyo sabihin, wala kayong insertion during the BICAM. Talaga? Tawag nyo nga ninyo, amendment eh. Sabi ni Risa Ontiveros, wala daw siya insertion. Meron siyang amendment. Sabi ni Frank Drilon, Senate President Frank Drilon, amendment at insertion, parehas lang yun. Sino ba mas matalino? Si Senate President Drilon o si Senator Risa Ontiveros? Ang hirap talaga itong ginagawa tayong bobo kaya sawang-sawa na ako. Sabihin nila to si
si Atty. Guanzon, wala nang magandang nasabi tungkol kay BBM. Eh bakit ako may magandang sasabihin tungkol sa kanya? Eh, wala naman siya nagawang maganda. Eh, addict siya eh. Ano yan, mga bubonistang takanista? Adik siya. Alam mo, dito po masasaktan si, ang pinaka nasasaktan po dito pag sinasabi si Bungit na adik, si Lisa. Yun yung weakness na eh. Kasi totoo. Wag nyo kaming gawing tanga, sabi ni Ma'am Rowena Guanzon. Hindi naman po tanga ang mga Pilipino, ang sabi. Tsaka, huwag tayo magpalinlang. Lame duck president itong si Bongbong Marcos. Ang masaklap nga ho dito, Atty. Rowena Guanzon, marami kasing pira itong animal na gobyernong bangag na ito, pambayad sa mga trolls, no? Kaya dyan sa social media, magulat-gulat ka na, ang daming mga feeds na anti-Duterte. Pero hindi naman nila, binibuild up si Bungit. Kung ano yung mga nagawa ng kanilang puon, yun yung mali dyan sa advertisement ng mga hinayupak. Ang ginawa ho nila na black propaganda, binibira ang mga Duterte. Kaya patuloy na bumabagsak si Bungit kasi dapat ang ginawa ho nila, imbis na bira ka ng bira sa mga Duterte, ilabas mo, no, yung kung ano ang nagawa ni Bongbong Marcos. Kaya nga lumalabas lame duck president dahil wala na pong naniniwala sa kanya. Mantakin nyo yung negative 3%, negative 14%, meron pa yan, negative 27% sa survey. Uta dito pa lang, tama dito si Ma'am Rowena Guanzon, lame duck president at huwag tayo magpalinlang. Malabo na ho na ang mga tao ay maniniwala dito sa gobyernong Marcos na sabihin malinis ang pundo. Hindi na. Nabudol na tayo eh. Simula pa sa tatay nila, yung sa tatay nila, pinagbigyan lang to si Bungit ngayon kasi akala mo magbago. Akala nyo ay gagawa ng katinuan at kabutihan sa kapwa Pilipino at sa bansang ito. Hindi eh. Lalo pang lumalala, na-break na nga yata yung record ng kanyang tatay. Tanga mo yung utang, no? Yung 6.7 trillion pesos na yan, na pundo ng bayan, so mga 1.5 trillion daw yung uutangin. So mga 2 trillion. Ang point ko dyan, bakit ba tayo uutang? Na 2 trillion uutangin nyo yung pundo. Ano ba yung tanggalin mo na lang yung 2 trillion na yan para hindi na tayo mangungutang? At magiging 5 trillion na lang yung pundo. Simpleng logic talaga eh, pag tinitingnan mo. Yung mga programa na hindi naman pakipakinabang, hindi naman mahalaga, tanggalin na lang natin. Yung mga pork barrel ninyo, mga animal kayo, ang program funds, tanggalin na lang natin para ang taong bayan hindi magsasuffer. Kung ako lang presidente, gawin ko talaga yan eh. Promise, kasi hindi ako presidente eh. Simpleng logic para hindi na mangungutang. Bakit ba kailangan natin gumastos na wala naman tayong pera? Bakit pag gumastos tayo na more than expenses kumpara dito sa income natin? Ito lang yung pondo natin, pagkasyahin na lang ho natin. Kasi nga ang problema ho, maraming mga buhaya under Marcos admin. Mantakin mo from tatay niya, umuutang na tayo. Hanggang ngayon sa anak, baon pa rin tayo sa utang. Pwede ba itigil na natin yung utang? Ganun sanang gawin eh. Kaso, wala. Ang dami talagang mga kurakot under Marcos admin, kaliwat kanan, kaya lalilimasin nila yung kaban ng bayan. Sinong kawawa? Tayo. Kaya buti na lang, mayroong social media, may mga political vloggers na nagre-rebat, nagde-debunk sa mga pamalakad ng gobyernong Marcos. Kaso nga lang, kakasuhan ka ng inciting to sedition, anak ng kagwang. Tuloy, Atty. Rowena Guanzon. Opo, attorney, at yung itinuturing na mga allocable items, iba pa yon. Meron pa rin yan. Iba pa yun. Sinasabi niya, hindi daw yun pork barrel. Eh, ano ibig mong sabihin? Bakit allocable ang tawag dyan? Alright. Ngayon lang niya, talagang unprogram funds niya sa budget, binaba niya. Pero meron pa rin. Kasi yung unprogram na yan, prohibited naman talaga yan. Hindi yan ginagawa nila ni Recto at ni BBM at ng Speaker at ng Senate President out of the goodness of their heart. Ginagawa nila yan kasi prohibited na yan ng Supreme Court, unconstitutional na yan. Eh ginagago naman tayo eh. Napakadami nating abogado, natatanga-tangahan tayo. That is prohibited. That is unconstitutional. It's unconstitutional to remit
all excess or reserve funds of government-owned and controlled corporations, yan ang ginagamit noon ni BBM for 3 years bilang pundo ng kanyang unprogrammed funds kung saan ang unprogrammed funds, presidente lamang ang makaka-release niyan. Correct. Kaya BBM, wag mo na kaming gawing tanga kagaya mo. Alam naman namin na ikaw lang makakalabas ng unprogrammed funds. Kaya nag-resign yung Secretary Amina. Hindi niya na kaya yung batikos dahil totoo naman. Walang unprogrammed funds sa budget na yan, General Appropriations Act, na pwedeng lumabas o ma-implement kung walang pirma ang presidente. So wag na tayong gagawing tanga na for 3 years ginawa niya yan. At paraan para makakuha sila ng perang kukurakutin nila. Lahat ng reserve funds natin sa PH, Philippine PhilHealth, kinuha nila, 89 billion. Sa PDIC natin, more than 100 billion. Ano pala, gatasan pala yon. Government-owned and corporations, ginagawang milking cow ni BBM para ipondo niya sa unprogrammed funds niya. Ang tindi ng banat ni Atty. Rowena Guanzon. Huwag mo namang gawing tanga gaya mo. Aray ka, ang sakit. Tinawag pa na adictus. Alam mo yung word na tanga, hindi daw yun mura sabi nila. Yan yung isang karakter na yung isang taong tatanga-tanga, gaya ni Bungit. Kaya tayo, wag tayong magiging tanga-tangahan. Dami nating mga abogado, sabi ni Atty. Rowena Guanzon. Hindi ako kasama. Huwag tayong magtanga-tangahan. Kasi, halatado naman talagang ginagawa ng gobyernong Marcos. Inuso nila yung bend the law. So pag ikaw abogado, kahit gaano ka kagaling, basta si Buying na, si Bungit na yung mag-isip, yung pinag-aralan mong abogasiya, walang kwenta yan. Gaya ngayon, maraming pumasa ngayon sa bar exam. I think mga 5,000 plus yung pumasa. Yung mga pumasa yan, pagdating sa batas, useless din yung pinag-araanon ninyo pinag-examan. Sa bar kasi nga, hindi yan magagamit. Dahil ang batas ngayon si Bungit, anak ng kagwang. No, sana yung mga bagong abogado, wag po kayo magtanga-tangahan, sabi ni Atty. Rowena Guanzon. Si Bungit lang yung tanga. Tanay lang ko natin, iyak na naman ang mga animal. Si Atty. Rowena Guanzon na siguro yung pinakamatalim na ngayon, dila, bunganga. Laban kay Bongbong Marcos. Pero nagugulat ho ako kasi, di ba ang mga dilawan, mga anti-Marcos talaga yan Mga pinklawan, yan talaga yung nila, kagaya si Claire Castro, anti-Marcos talaga ang mga hinayupak na yan. Pero pag tiningnan mo, hindi sila bumabatikos sa mga Marcoses ngayon Inaaway pa nila si Ma'am Rowena Guanzon. Kaya tayo naman, mga Duterte diehard supporters, siyempre, kinakampihan natin si Atty. Rowena Guanzon kahit sinabi niya, dilawan ako, pinklawan ako. Dahil siya lang ang nag-iisang dilawan na may paninindigan na bumabanat kay Ferdinand Marcos Jr. Yung iba wala na kakampi na. Kagaya ni Palsis, yung si Palsis. Ang laki siguro ng bayad kay Palsis Yung mga dilawan na mukha ni Palsis, ang pangit-pangit na. Nagagano na Siguro, grabing pulburo niyang hinayupak na yung hupong na Kaya ako, bilib ako kay Atty. Rowena Guanzon dahil naninindigan talaga siya hanggang ngayon. Kaya pakinggan muli natin, banat, Atty. Rowena Guanzon Ang unprogrammed funds, dapat lang yan, may mga excess revenues na hindi inasahan. I-replay niyo yung mga interview ni Secretary Recto. Lumabas din yun sa kanya dahil alam niya naman hindi tayo tanga. Ang non-program funds na yan, that's just in the budget, pero wala yung pondo. Pupunduhan lang yan sa excess revenue. Kaya kung walang dapat excess, ngayon, nilalabas lang yan towards the end of the year na alam mo na kung may excess revenue ka. Paano ka may excess revenue? Wala nga, deficit ka nga. Opo. Deficit nga itong gobyerno niya. Kaya siya nangungutang every year. 1.6 trillion pa ang babayarin na utang this year. 6.7 ang trillion ang budget natin. Saan nila kukunin yun? Sa taxes natin. Sa taxes natin, lalo na yung 12%. Teka lang. Ba't napahirap sa mga mahirap? Yan ang mga kababayan. Ito, bagong taon nito, nagmamalinis si BBM at si Recto. Huwag kayong maniniwala dyan. This is the cleanest budget ever.
Oh. Attorney, Mura yun na. Duterte! Duterte! Ayun. Digong na digong anak ng kagwang. Huwag kayong maniwala, huwag kayong magpalinlang dito sa mga animal na to. Yung unprogrammed funds na sinasabi ko kasi nila, yan pa ay wala pang pondo. Tama si Atty. Rowena Guanzon, ang gagamitin yan ay kung merong excess funds. Kung walang excess funds, yan naman po ang uutangin. So ito ay open talaga for corruption, itong unprogrammed funds. So ngayon uutangin yan. Saan ka uutang? Sa sa ibang bansa. World Bank, ayan. Mangungutang tayo para pantustos sa kanilang mga luho, para pantustos sa mga buayang mga kurakot. Ito yung masaklap dyan kasi open yan ang program eh. Baga wala sa programa yan. Kung tutusin, hindi na po mahalaga yan. Dapat tinanggal na talaga yan sa 2026 national budget eh. Kaso nga lang, ito po yung tinatawag na presidential pork barrel. So ito yung gatasan ni Bungit. Na kung meron siyang panggagamitan na, kunyari, personal interest, pampopolitika, kunyari, pang impeachment labang kay Inday Sara, dito rin nila kukunin panustos dyan eh. Mga pambayad sa mga trolls dyan rin ho ang ginagamit nila. Tuloy ho. ito nga nababanggit po ninyong unprogrammed funds. May mahigit 90 billion pesos po ang binito 92. ng Pangulo at may mga natitira pa. Ang para po sa inyo, dapat lahat ng unprogrammed funds alisin dito sa budget natin. Ay, dapat alisin niya. Correct. Ginagawa niya yung kiti-kiti eh. Ginawa niya yung, kumbaga yun yung kanyang tawag dyan Presidential pork piggy barrel. bank. No. Na kukupit-kupitin niya yan pag may President, kailangan ko ng ganito tulies dun sa district ko para may kickback ako diyan na 20%, di ba? Wala nga pondo yan. Excess revenue lang ng mga kapondo dyan. Dapat in-erase niya na dahil deficit naman tayo. Alam ng tinapaka-DBM, 3 taon pa. Talagang ibabaon mo na kami sa utang. Anak ka ng tinapabibing. Talagang, Atty. Rowena Guanzon, talagang tama ka, ibabaon po tayo talaga sa utang. Wala na po, no question about that, Ma'am Rowena Guanzon. Yun po talaga yung purpose nila. Naghihiganti yung mga animal eh. Kasi yung pamilya nila sinipa, di ba? So ngayon, gaganti kami, papahirapan namin kayo, ibabaon namin kayo sa utang. Mantakin mo ha, yung unprogrammed funds ni Bongbong Marcos, simula nung pumasok siya, sa pagkaalala natin, merong 450 billion. Merong 800 billion. Ganong kalalaki yung unprogrammed funds ni Bungit. Pang-apat na ngayon na taon, ganon pa rin may unprogrammed funds. Ilang trilyon na ang napunta sa bulsa ni Bongbong Marcos kung susuriin ho natin. Kung bibilangin po natin. Na nung una, walang sumisita eh. So ngayon, napag-usapan itong unprogrammed funds, pasalamat tayo dahil dati tayo lang, mga DDS, nag-iingay. So ngayon, marami na talaga nag-iingay. Kumbaga, nahalata na masyado sila. Sumabog na talaga yung corruption issue under Marcos admin. Ngayon, kung sino-sino na lang, hindi lang naman ng mga DDS ang bumabatikos ngayon eh. Meron din namang mga dilawan. Ito, si Atty. Rowena Guanzon, Pinklawan. Yung iba, sumasakay. Merong mga individual. Kumbaga, laganap na ang totoong pagkatao at totoong ginagawa ng mga hinayupak, mga aliporis ni Bubuin. Anak ng tinapa kayo. Akala ko, Atty. Rowena Guanzon, anak ng buhaya. Hello, Atty. Kawawa mga kaapu-apuhan namin. Pero ikaw, baka siguro, dahil bangag ka, hindi mo napipil yun. Saka ang dami-dami yung pera. Iyak na naman ang mga animal. O, paano yan? Mga bubonistang tanganista ni Bangag. Bangag daw si Ngimim. Ay! Pura masakit yan ha. Magtatawagan kang adiktos. Tawagin kang tanga. Tatawagin kang bangag. Lalo na pag ang nagtawag sa'yo ay attorney. Atty. Rowena Guanzon. At dating komisyoner at naging komisyoner ng KUWA at nagiging mayor pa ito. Ito masakit yan ha.
Isipin mo, mataas na uri ng pagka-Pilipino eh. Ang nagtawag sa'yo na ikaw ay bangag, hindi iyak ka. Kaya nga umiyak yan si Lisa Baki eh. Yung sinabi ni Tatay Digong, si Bongbong Marcos. Bangag noon, bangag pa rin ngayon. Ang inumin. Iyak na naman ng mga animal. Naninakaw. Hindi nyo na maubos yan. Sa tatlong kamatayan nyo man, hindi nyo maubos yung ninakaw nyo sa amin. Pero Putangin na, kahit 3 kamatayan daw eh. Hindi na maubos yung mga ninanakaw nila. Hindi na talaga. Simula pa sa tatay nila eh. Simula pa sa Marcos Sr. Hanggang ngayon sa Marcos Jr. Mantakin nyo ha. Sa Marcos Sr., meron pa tayong hinahanap na nakaw na yaman, ill-gotten wealth. Hindi pa ho natin makuha-kuha. At hindi pa tutong mga animal, hindi pa nagbabalik ng kayamanan ng mga Pilipino. So ngayon, ito na naman, Marcos Jr., dinagdagan na naman nila, trilyon-trilyon pa talaga. So ano ang mapala? Talagang hindi po mauubos. Kahit gilingin pa kayo, animal kayo. Oh. Laloy, Atty. Rowena Gonson. paano mga kamahihirap? Paano? Sa 3 years na ito, paano ang services? Sabihin nila, ay may MAEP naman, attorney, may ganyan-ganyan, ayuda. Kailangan namin trabaho. Kailangan ng mga hirap trabaho, hindi ayuda. 2.4 million ang walang trabaho nitong Paskong ito. More than 1/2 sa mga Pilipino nakaranas ng gutom. Ito ba ang administrasyon na gusto nyo maulit pa sa 2028? Huwag kayong pumayag na linlangin kayo uli ni BBM at ng kanyang gang. Okay lang yan sila dahil mayayaman sila. Paano kayo? Pagka-graduate ng mga anak nyo na halos hindi na kayo kumakain. Parang ang baybaon ang mga anak nyo sa college. May gang daw si BBM eh. Huwag magpalin lang sa gang ni BBM. Tsaka na kasi yung ayuda-ayuda, AKAP, tupad AX, no? Yun yung pinagkukunan ng korupsyon ni Tambaloslos at sa PI ginamit. Wala kasi sa kasaysayan ng mundo na yumayaman yung isang bansa dahil sa programang ayuda. Walang ganun talaga. Tama si Ma'am Atty. Rowena Gonson. Kailangan ng trabaho, makakreate ka ng more jobs, more infrastructure, build. Kagayang ginawa ni Tatay Digong, kaya masigla yung ekonomiya eh. Kaya maraming pera ang tao, kahit pandemya, nakasurvive tayo. Kasi may matinong programa. Pero itong Marcos admin, anak ng kamuti, pangungurakot ang programa. Pagka-graduate after 3 years, walang trabaho. Sino pa mag-invest sa Pilipinas kung ganito tayo ka corrupt? Palagay nyo kaya, hindi alam ni Trump na cocaine addict si Bongbong? Nako! Alam ni Trump yan. Inaresto nga si Maduro eh. Dahil nagda-drug trafficking eh. Anong sinabi ni Trump? Lahat kayo, mga heads of state, na mga drug traffickers kayo at drug users, hindi kami papayag dyan. Pinaprotect siyempre ng Amerika yung kanyang it wants to protect its nation and its people. Alam din ng Amerika nang sumisira sa kanyang mga young people ay itong drugs. Kaya talagang matindi sila sa pagbabawal ng drug trafficking to America. And the Philippines is a transit country ng drugs. Alam din ni Trump yan. Kaya tayo, huwag tayong magpapaloko dyan kay BBM gang. Nakapalibot dyan sa kanya, puro adik. Kaya tingnan nyo nangyari sa atin. Huwag kayong magpaloko sa BBM gang. Ang nakapalibot, puro mga polboronik. Gusto ko pong talakayin yung sinabi ni Atty. Rowena Gonson na alam ni President Donald Trump na si Bungit ay polboronik. Alam mo ako sa akin 100% din ako, sang-ayon ako sa sinasabi ni Atty. Rowena Gonson. Alam na alam yan. Tandaan nyo ha, si Donald Trump at si Bongbong Marcos, hindi yan magkaibigan. Si Donald Trump at saka si BBM, wala po silang personal encounter na talagang in-entertain ni Donald Trump itong si Bungit. Ang magkaibigan ay si Biden at saka si Bungit. O, tingnan mo ha.
Bakit si Donald Trump ay ilang kay Bungit? Unang-una, si Bungit noong panahon ng eleksyon sa Amerika, kumakampi po ito sa partido ni Biden, hindi kay Donald Trump. At ang nangampanya lamang kay President Donald Trump sa mga Filipino at sa mga Filipino community ay si former President Duterte. Kaya si Bungit, hindi niya ikinampanya si Donald Trump. Kaya walang aasahan si Bungit na suporta kay Donald Trump. Plastikan na lang. Ay, alalahanin natin yung tariff, di ba? Ilang percent lang yung binigay sa Pilipinas. Nirespeto lang siya ni Donald Trump eh. Siya nagpumilit na pumunta doon sa Amerika pero hindi talaga siya ni-request eh. Kasi kung siya ang ni-request doon, edi ho sana yung 1%, magiging 5% man lang or 10%. Wala, 1% respeto lang. Tapos doon sa doon sa Malaysian Summit, ASEAN Summit, si BBM lang yata ang hindi minimit ni Donald Trump. Kaya iniiwasan ni Donald Trump itong si Bungit. Kaya tama ka, Attorney Rowena Guanzon, alam talaga ni Donald Trump na itong si Bungit ay pulbos lover. Kaya iniiwasan eh. O baka nga, susunod na to kay Maduro, iyak ng mga tanganista nito. Resolve ang problema natin pag ganon. Tuloy, Attorney Rowena. Lahat sila, bulsa lang nila, inuuna nila. Bagong Exactly. taon, bagong taon. Bagong kupit. Walang pag-asa. Kay Bibi, huwag kayong maniwala dyan. Kailangan mag-resign na yan siya. Wala eh. Kailangan mag-resign na yan siya. Walang magpapautang. Oh, nangutang taon-taon. Deficit ang budget. Okay pa rin sila. Itong mga congressman na ito, na mga walang hiya. Opo. Buti naman si Garjola na frozen na yung assets niya. Ito naman ang panawagan ko sa Bureau of Internal Revenue. Eh, si Garjola, tingnan yung pagsimula niyan, ganyan ba yung kayaman? Lahat ng mga anak niya, kontraktor. Dito sa Batangas, hari-harian yan. Kinatawanan lang kami dito sa Batangas. Ha? Yung Garjola na yan, frozen na assets niya, nakangiti pa siya kasi marami siyang tinago. Dapat yung BIR calling the Bureau of Internal Revenue, singilin nyo na ng unpaid income tax at filean nyo ng criminal complaint ng tax evasion yan si Garjola para talaga matigil na itong mga magnanakaw na congressman na ito. Wala talaga, nasa leader, ma'am, Attorney Rowena Guanzon yan eh. Tagkawatan ng leader, kawatan din lahat eh. Yan ang maliwanag dyan. Alam mo, masakit din po yan sa mga bubonistang tanganista. Yung pinopoint out ni Attorney Rowena Guanzon na wala tayong pag-asa kay BBM. Talaga naman wala talaga tayong pag-asa. Kayo ba nakakita kayo ng katiting na pag-asa dito kay Bongbong Marcos na magbago ang buhay ng maraming Pilipino na nakaranas ngayon ng kahirapan, kagutuman, kawalan ng trabaho, bagsak na ekonomiya, mahal na bilihin? Wala kang aasahan doon. Bakit? Ano ba ang ginagawa ho ng gobyerno ngayon? Ay putya, puro pangungurakot eh. Puro atake sa mga Duterte. Kagaya yan si Claire Castro. Kung meron pang matinong programa ang gobyernong Marcos, kung meron pang nagawa si Bongbong Marcos sa kanyang katungkulan ngayon, magpo 4 years na. Eh di sana yun yung binibida nila. Wala silang binibida. Ano bang proyekto ni Bongbong Marcos na magiging ligasiya niya? Wala. Ligasiya na magnakaw. Yun talagang ligasiya nila. Wala silang maibida. Kumbaga pag sinasabi mo Duterte, build, dami talaga. Marcos, build din. Build ng utang nga lang. Paglilimas sa kaban ng bayan, flood control, puro ghost. Yung flood control sana, pinagmalaki ho nila flood control. Ang problema palpak dahil puro pangungurakot ginawa, puro ghost projects. Yung Garjola, I think 1,000 bank accounts daw naka-freeze. Grabe, ang daming bank accounts. Tuloy, Attorney Rowena Guanzon. Ginagawa nila dyan sa program funds eh. Bakit ginagawa pa rin nila? Kasi pakapala na lang ng mukha itong mga bangag na to. Sa kanila, sige, bahala kayo. Basta nagawa na namin, nakuha na namin pera. Pakapalan ng mukha ang mga bangag na to. Kasi pag bangag talaga mamator ni Rowena Guanzon, kapal talaga ng mukha. Tingnan mo si Bungit, kung tutusin sa ibang bansa, kung ganito kalaking issue na korupsyon sa kanilang administrasyon, dapat nag-resign itong mga animal eh.
Oh, sa totoo lang. Resign, bungit now. Yung iba nga, Harry Carey pa, di ba, sa Japan. Lahat-lahat, kahit nga kamag-anak lang ma-involve. Resign na. Pero dito, kapal talaga kasi bangag nga daw. Tuloy, oh. Opo, attorney, Itong mga commitment na to, dapat huwag nyo na iboto itong mga to. At itong mga party list nito, nakita nyo yung listahan, ito, na ang lalaki ng kuha nila, billion piso. Mhm. Abay, party list dapat marginalized. Lahat ng nakakuha doon, di naman marginalized. Dapat huwag nyo na iboto yan. Puro vote buying naman kasi, kaya binoboto nyo eh. Mhm. Payo ko lang sa inyo sa 2028, mga kababayan. Tanggapin nyo na lang yung pera nila. Total, di naman nila pera yan. Tama. Huwag nyo sila iboto. Opo. Attorney, Mayong Buntag. I-vote yun na lang. Birada Aguila, party list. Tatakbo kami. Sigurado mapunta yung pera sa mga Pilipino dahil sa kami, sanay kami sa hirap, sanay kami maglakad. Okay ho yun. Sa amin na lang, boto nyo ha. Kahit yung mga subscribers ko dito sa Bisdak Pilipinas, boto nyo ho kami. Birada Aguila, party list. Tuloy po, attorney. Si Admar po ito. Ma'am, opo. Mayo. Ano po yung masasabi ninyo? Kasi yung mga mahalagang proyekto, yung mga malalaking proyekto, yung mga foreign assisted projects, according nga dito kay Senadora Amy Marcos, malaki po ang tinapyas doon sa budget. At ang sinasabi niya, napunta din daw ang ibang mga tinapyas na budget doon sa mga tinatawag na assistance program para nagiging instrumento sa pamumulitika. Attorney. Ayuda. Napunta dun sa ayuda. Ano information ko? Sa DSWD, nag-i-imbak ng ayuda si Senator Risa Ontiveros. Sa 2028 niya pa ilalabas yan. Ganon? Abay, DSWD Secretary Gatchalian, pag hindi po nailabas yung ayuda na yan, ay dapat wala na yan. Next year, hindi na yan pwede. Nag-hold. Hindi ko naman pwede yan. 3 taong ayuda-ayuda ibibigay nyo sa mga senador at congressman. Di direct vote buying din yun. Saka itong COMELEC, dapat bawal nyo na yan. Hindi lang during the campaign period. Yung mga ayuda na yan. Hindi lamang during the campaign period, before the campaign period. Pambihira naman. Pambihira naman itong buong sistema sistema ng mga politikong tradisyonal na ginagamit lang yung pera ng taxpayers para sa kanilang patronage at vote buying. Vote buying yan, direct or indirect, vote buying pa rin yan. Ano ang sinabi nila? Ayun, hindi na daw idadaan sa mga senador at congressman itong mga ayuda. Talaga, Secretary Rex Gatchalian, bibisitahin kita dyan ha, titingnan ko. Ba't naman itong COA? Ano nangyari dyan sa COA? Dating COA commissioner ako. Anong dapat natin nakapaka-professional na mga tao dyan? Ano nangyari dyan? Dahil lahat tayo kakuntsaba kayo ng gang ni Martin Romualdez at ni BBM. Ano nangyari dyan? Nasaan ang post-audit nyo? Dyan sa mga ayuda na yan na nadodoble-doble na mga ghost na mga binibigyan. Abay, in the first place, DSWD, dapat hindi na yung mga barangay captain nag-identify dyan. Biro mo yung campaign period, doon sa Bigayan, doon sa barangay Bato sa Sagay, sa 2nd district namin, may tarpaulin yung 4-piece ni Libanan. Libanan, Yung buhaya rin Libanan. yun Taga saan ka ba? Di ba taga Leyte ka? Dynasty ng balot yung 4-piece, dapat nga ipa-cancel yung registration mo ng COMELEC, boto proprio Bakit? Nililin lang mo yung mga tao, akala ng mga tao, ito yung 4-piece na namimigay sa amin. Di panalo ka nga. Biro mo yun, layo-layo, nandun siya sa Sagay, Barangay Bato. May tarpaulin pa siya na 4-piece. Binibigay ng DSWD yung pera. Ikaw tayo mga DSWD kayo sa Negros sa Region 6 Panindigan nyo yung trabaho nyo ng mga career officers kayo. Bakit kayo pumapayag na may mga tarpaulin dyan? Dapat bago kayo mamigay, sabihin nyo na hindi, tanggalin nyo yan. I-announce nyo na ito po ay galing sa national government, galing sa taxes to, hindi po ito galing sa mga congressman. Lahat kasi kakuntsab. Ayun ang problema Opo. Lahat kakuntsab. Pag ako nagpresidente, lahat ng magnanakaw ng mga sekretary, pumirma kayo, putulin nyo sarili yung daliri. Live stream. Putulin na mga daliri ng kongresista live stream.
Pag naging presidente si Ma'am Rowena Guanzon. Alam mo yung libanan, hayop talaga yon. Buhayang-buhaya talaga yun, Atty. Rowena Guanzon. Ayan na, nakatikim ng mura. No? Itong si Bungit, tinawag ubub. Tawag na adictos. Sala pa, konti lang. Opo. Attorney, panghuli na lamang po dahil nabanggit din po ni Senadora Amy Marcos na giniling at in-reconstruct daw po yung pondo ng gobyerno at yung iba pa ay nag-allocate na maaring gamitin sa paglalatag po ng yung sa isinusulong or sa muling pagbuhay nitong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte po, Attorney. Ano sasabi po? Ay, ano pa nga ba? Siyempre, yung mga allocable nila, ano pala yun? Abangan nyo. Yan nga ang challenge ko kay Secretary, kay Speaker D. Speaker D, magpakita ka naman na hindi ka naman puppet ni BBM at ni Sandro Marcos. Uh-huh. Sa sarili mo lang naman ang region, kayang-kaya mo nang panalunin sarili mo without them. Napakabait mong tao, kaya ka naman nila akala nila mauutosan ka nila. Kabay, kung gusto nilang mag-file ng impeachment dyan, bakit kailangan silang makakuha ng kanilang mga pondo sa project nila? Galing sa speaker yan. Ang speaker ang may control dan. Pag nangyari yan, makikita na natin, hindi naman pala, ito palang speaker, hindi naman pala for reform, di ba? Hayaan mo sila, pumirma sila dyan, pero walang kapalit, di ba? Kaya yung unang impeachment, talagang ano yun, from the start, tainted yun. From the start. Kasi namigay talaga ng pera yun. Tsaka project funds eh. Yan si Martin Romualdez, nasaan na ba yan ha? Nasaan na yan? Tatago ka. Nagtatago si Martin Luther kasi tinago niya na yung mga pera natin abroad. Ay, yung asawa niya, nandyan pa eh. Sa pa yan, kapal ng mukha. Yeda Romualdez, ang kapal ng mukha mo. Alam mo, tama po dito si Ma'am Rowena Guanzon. Kailangan po natin mag-ingay. At iyak na naman dito ang mga bubonistang tanganista kay Ma'am Rowena Guanzon. O ano pa? Kaya nyo pa? Resign na daw BBM, sabi ni Atty. Rowena Guanzon. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag,
ilog mo may pag-asa.